Let's go. Tara na, let's go. Sabihin mo, tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Sabihin mo, tara na. Tara na. Oh, in Thai, what? Ha? Hintay. Ma. But you're Thai, ah. In Thai. Hintay. And look at this reindeer. Gusto mo yung pa-English tayo. So how's the Christmas decor here in Pavilion? Oh, Wow. They have the budget. Ay, one word lang ah. Pop. Take happy birthday. Ay, kumagal ka pa. Hi mga akla! Welcome back to my YouTube channel. Shoot na kayo! Char! Eme! So yun na nga mga be, you can follow me on my Instagram account, Asubral2014, para updated kayo sa maganap sa buhay ni Akla. Gusto niyo yun? O, di ba? Gusto niyo yan, syempre. And also, mga be, you can use my Klook promo code na Shoot na Kabral Klook para more discounts, more fun! Dahil dyan, mag-Klookin ang kinala tayong lahat. Gusto niyo may pa ganon? And don't forget to subscribe to my YouTube channel mga be. Hindi yung puro nood-nood lang ha. Dahil road to 5K subscribers na nga tayo. Pero matagal-tagal na din yun. Like ko na lang yung binabanggit na road to 5K subscribers ha. Pero hindi. Small steps, more progress. Ano connect? So for today's video mga akla, pupunta tayo sa isa sa mga sikat at very sikat na destination dito sa Malaysia, particularly here in Kuala Lumpur. So napagdesisyonan lang ng aking team. Uy! Nagkaroon ng team, hindi. Napagdesisyonan ng aming barkadahan sa opisina, which is mga kasama nga natin, si B from Thailand, si Kevin from Malaysia, and also si Chad na hindi mawala-wala sa vlog. Dahil siya ang cameraman. So pupunta tayo sa Bukit Bintang. Punta tayo ng Bukit Bintang. Oo. Wala lang. Gusto lang namin pumunta. So punta tayo ng Bukit Bintang kasi yung Bukit Bintang is one of the famous tourist destinations here in Malaysia kasi nga meron doon parang Shibuya Crossing ng Japan. So meron tayong Bukit Bintang Crossing doon. Meron din doon yung mall na pagkaganda-ganda which is yung Pavilion Kuala Lumpur Mall. So ngayon mga be, gusto ko kasing ipakita sa inyo since nalalapit na at malapit na talaga ang Kapaskuhan. Dito sa Malaysia mga be is super sineselebrate din talaga nila ang Pasko. Even though majority of the population here ng relihiyon nila is Muslim, Malaysia is a multiracial country. Kaya sineselebrate din nila dito yung Pasko. Actually, mga be, kung mapapansin nyo, or kung nandito, or na-visit nyo na yung Malaysia during Christmas season, kadalasan ng mga mall dito is pabonggahan talaga sila ng mga Christmas decor. And ayun nga mga be, para makita nyo lang yung glimpse ng Christmas celebration at kung paano ba ang atake ng Malaysia during Christmas season dito sa bansang ito, bibigyan ko kayo ng glimpse, ng pangmalakasan. At syempre, hindi ko naman to sa inyo ipapakita kung hindi rin ako mamamangha, diba? At hindi rin ako namamangha sa mga eksena nila dito every Christmas. So, papakita ko sa inyo yung Christmas atake ng Pavilion Kuala Lumpur para magkaroon kayo ng idea about na, sa Malaysia pala, kabog-kabog din pala yung Christmas. Oo mga be, super kabog talaga dito. Kaya ayun, super excited na akong ipakita sa inyo kung ano ba yung mga pwede nyo pang gawin sa Bukit Bintang area, particularly sa Pavilion Mall, and also kung ano ba yung mga pwedeng kainan sa Bukit Bintang na hindi kayo gagastos ng bonggang-bongga. Ganyan naman tayo dito sa ating YouTube channel, di ba mga be? Yung hindi tayo gagastos dahil tayo ay isang budgetarian! But
But before anything else, mga beto na, pupunta na tayo. Oo, papasok muna tayo sa opisina, mga be, dahil after shift kami pupunta ng Bukit Bintang. But for the meantime, oo, mga be, oo, super excited na ako sa inyong ipakita ang eksena sa Habukit! Maghahabukit Bintang tayo for today's video. Kaya mga be, papasok muna si Akla and see you after my shift dahil pupunta tayo sa Bukit Bintang. Tara na, let's go! Let's go! Ganon! Oo. Ay, teka, punyeta. Yung camera pala, hindi ko pala nakuha. Mga be, nandito na kami sa KL Central and we're just done with our work. Correct. I'm with B from Thailand. Oh, say hi to Akla. Hi. Oh. Ay, mga Akla. Oh, say hi to mga Akla. Hi. And we have Kevin here. Kevin from Malaysia. Ay, kabog. Say hi to mga Akla. Hi. Hi, mga Akla. Hi, mga Akla. Hi mga akla. Ay, ko din. Hi, mga Akla. Ano? Just say the Tagalog man. Hi, mga Akla. Hi. Hi what? Mga Akla. Maangkala. Akla. So, ayun nga mga Ben, nandito na nga tayo sa KL Central. I'm with B, I'm with Kevin, and I'm with Chad, our cameraman for today's video. And we're going to visit at igagala namin kayo sa Bukit Bintang. Yes, and we're going to ride the monorail going to Bukit Bintang. So it's just 5 stations away from KL Central. So yung the station is AirAsia I don't Bukit Bintang. Yeah. You're Malaysian but you don't know the name of the station. So without further ado mga be, dahil it's 6 o'clock na ng gabi, it's 6 p.m. So it's rush hour here in KL Central. Let's go. Sakay na tayo ng monorail. Let's go. Tara na. Let's go. Let's go. Sabihin mo, tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Sabihin mo, tara na. Tara na. Oh, in Thai, what? Ha? In Thai. Ma. But you're Thai, in Thai. In Thai. In Thai, what is let's go? ไปกัน You're a little bit initializing for your Thai language, ha? Again. Let's go. So ayun na nga mga be, kakalabas lang natin ng LRT station. So nandito na nga tayo sa AirAsia Bukit Bintang Monorail Station. So it's currently 6:23 na ng gabi. So parang less than 15 minutes lang. And ayan mga be, ito na agad ang bubungad sa inyo. And welcome to Bukit Bintang. Ayan mga be, so dito may mga nagbabasker, yung mga nagtutugtog. Tapos ito yung parang sa Japan na tinatawag nila. Ito yung parang ano yon, Shibuya Crossing, ang version ng Malaysia. Ito yung Bukit Bintang Walk. Oh, let's go. Lakad tayo. And ang dami ditong mga LED. Ayan. O, di ba? Buhay na buhay. At madaming tao. Gusto niyo yan? Oh, from this. And we have Kevin, Chad, and Robea from Thailand. O, dito daw tayo. Let's walk. From Thailand. Let's go. Kasi pupunta tayo sa Pavilion Kuala Lumpur Mall. Kasi itong
Pavilion Kuala Lumpur Mall, mga be, isa siya sa mga pinupuntahan ng mga turista dahil nga sobrang syale-syale yung mga Christmas decor dito, lakas mga Prada, Chanel. So ayan, nakikita nyo naman, ang daming tao. Papakita ko ulit sa inyo. Yung mga view, tapos ayan yung monorail na sinakyan natin kanina. Tapos ayan, ang dami ditong pedestrian crossing 1. Tapos ito, 2. Tapos meron ito, 3 papunta dito. Tapos meron din ditong 4. Tapos meron din doon 5. Ang dami. Kaya ayan, nakikita nyo yan. Trending na trending to sa sa social media, saka sa TikTok, yan. Daming mga taong mga dito naglalakad. Oh. So ano na? So how? How was the experience? Experience about what? No, it's okay today. Almost blending. Almost raining. Almost flat. How about you, Mr. Marisha? I love the weather. I love the weather. Pwede na lumakad. Ayun na, let's go. We can walk now. Ayun na. Let's go. Let's go to the pavilion first. And then after that, we eat. Ayan yung mga view. Kita niyo yan? Oh, di ba? Shibuya Crossing. Huwag kayong dyan. Oh, kabog. Shibuya Crossing. Ayun, B.O. Di ba? Ang saya. Charot. Meron din kaming yan dito sa Malaysia. Saka mga be, isa to sa mga tong area pala na to, mga be, is kuta to ng mga Arabo, ng mga puti. Kaya mga be, if you're going to visit Malaysia, kung gusto niyo makahanap ng forever na afam, pumunta kayo dito sa Bukit Bintang para maka-aura kayo. Ganon! O, di ba? From monorail, ayun yung monorail station na pinanggalingan natin. Ito na agad yung pavilion. And mga be, ito, meron dito yung Chaji. Ito yung pinakamalaking Chaji na store nila dito sa Malaysia. Tapos, dito nga sa Bukit Bintang, mga be, famous dito yung mga high-end brands na mga stores like Louis Vuitton, Chanel, and mga Arabic food like Damascus. Ayan, dinudumog ang Damascus, mga be. Ayan yung pila, oh. Pero hindi tayo dyan kakain for today's video kasi may mga iba pang mga Arabic restaurant dito na worth to visit din naman at hindi rin tayo magpapagod para pumili ng bonggang-bongga. Ama, sabi nyo. So, ayan. Nandito yung Don Donki. Yan. Yung Don Quixote ng Japan. Meron din ditong another mall. And another mall for Sephora. And another mga Arab food or Arabic restaurants. And maraming din ditong malalaki at syala-syalang mga hotel. O diba, nakikita nyo na ba yung mga iba't ibang itsura ng mga Arab at Afam? Pero hindi tayo maghahanap nun for today's video, mga be, kasi hindi natin kailangan ng Arab at Afam. Pinoy lang sapat na. At ayun nga pala mga be, konting info lang, hindi na tayo magpapaka-historian dito. So, ibig sabihin ng Bukit Bintang, yung bukit kasi is, ang bukit kasi is hill and yung bintang kasi is star. So, kapag pinagsama mo, siya ay Star Hill. Nag-initializing pa ako dun sa Star Hill. Yes, that's the English meaning of Bukit Bintang. Star Hill. Ganon. O, diba? So, ayan mga be, malapit na tayo sa Pavilion Mall. Nandito na tayo sa Grand Millennium Hotel. If you want to book this hotel, kasi ang ganda ng location na to, sobrang ganda. 5-star hotel yan mga be. Nandito na agad kayo sa Pavilion Kuala Lumpur Mall. Ito pa sinasabi ko sa inyo mga be, ang daming mga finds dito sa Fahrenheit Mall, ang daming mga brands na pwede nyong mabili dyan sa abot kayang presyo. O yun no, nakikita ko na mga be, yung pavilion, Kuala Lumpur Mall. Ay, for this year, Chad, this year's Christmas decor of pavilion, it's giving a Chanel. Oh, gusto nyo yan? O, gusto nyo mga pa-Christmas lights? O, gusto nyo yan? Diba? Sabi ko naman sa inyo, mga be, even though majority of the population here ng religion nila is Muslim, sobrang sineselebrate ng bonggang-bongga dito yung Christmas. Tama, Chad? Sobrang talagang sineselebrate yung Christmas dito sa Malaysia. That's right. Ay, correct. Kabog. Ganun lang talaga yung sagutan ni Chad. Hindi na natin mapipilit. Charot.
Pipilit pa ba natin? Di mag-aaway lang kami. Eto na. Let's go. Ayan na yung sinasabi ko sa inyo, mga be, mga high-end. Ito pala, mga be, yung trending na restaurant na makikita nyo yung mga tao na tumatawid dito sa Bukit Bintang Crossing. Ayan, yan. Yan yun. I-book nyo yan, Star Hill Cafe. At eto na nga yung sinasabi ko sa inyo, mga high-end na mga stores, which is yung Coach, Louis Vuitton. Ayan. And it's giving a Chanel winter Christmas decoration for Pavilion Kuala Lumpur. Ang ganda! Uy! Looks very luxurious Christmas decor. O, di ba? What can you say about the Christmas decoration, B? Amazing! Ayun yung magsalita. Ayun. Why you don't want to speak? A while ago you want to speak. Oh. Merry Christmas. Ay, Happy Christmas! O, di ba? And what can you say, how is your experience here in Malaysia celebrating Christmas every year? It's like they all like put the budget a lot for that one For the Christmas decor. Have snow also, many Oh. things. And every year also be right, you will compare the excitement of the people seeing Christmas decorations in Malaysia, right? Every year they have a really big Christmas decorations, right? How about you? How was the celebration of Christmas here in Malaysia as Malaysian? Usually I celebrate with my sister because it's my sister's birthday. Oh, but it's widely celebrated here in Malaysia, Yeah. even though Even though you're not a Christian. Yes, everyone celebrates Christmas. Correct, guys? Correct. Dahil dyan, I just see. or are just see, I just go see only, go see the snow. they just want to experience. Gusto lang kasi talaga nila ma-experience yung Christmas. Even though, hindi naman talaga sila Katoliko. So, dahil dyan mga bibigyan ko muna kayo ng pangmalakasang montage. Dito sa unahan ng Pavilion Mall, yung pangmalakasang Chanel Christmas decoration nila this year. Without further ado, montage, pasok na! So ayun na nga mga Ben, nandito na nga tayo sa loob ng Pavilion Kuala Lumpur. And from this entrance, from that entrance, makita nyo agad tong center area ng mall na to. And let's go, let's pass by this Chanel lang. Makikita nyo agad tong Christmas decor ng Pavilion Mall. Grabe! My God! Wow! Ganda! Oh my God! Pero yun nga lang mga be, medyo siksikan sa kami mga nakaupo. Look at this one. Look at the what's that? Ano to? No, look at this one. The stairs. Look at the stairs. Di ko pa ma-English yung stairs, no? Glittery din siya mga be. Glitters. Oh, di ba? Ang ganda! Oh my God! Ang ganda! Pinagkagastusan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga be, na parang mas kinakabog pa ng Malaysia when it comes to Christmas decoration. Every year, ang mga mall dito sa Malaysia. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo, di ba? Kabog! Pinagkagastusan, hindi tinipid mga be. Hindi talaga siya tinipid. Tingnan nyo naman yung mga Christmas balls. Di ba? Tapos ito yung mga peke-peke lang. Pero be, grabe naman. Pinagkagastusan talaga siya be. And look at this reindeer.
Gusto mo yung pa-English tayo? Look at this reindeer. It seems that he's so happy. Gondo. And look at this poinsettia. O, di ba? Hindi tinipid, hindi pinucho, at hindi tayo talaga tinipid sa design dito sa mall na to. Grabe. Every year talaga, pasabog talaga siya. Grabe talaga. Ang ganda. So, nabasa ko pala sa Google, via Google, etong theme pala ng Pavilion Mall, it's all about Christmas chorus. Dahil dyan, kakanta tayo dito ng ang nagsindi nitong ilaw. Chorus yun, di ba? Ganda. So, how's the Christmas decor here in Pavilion? So good, right? So beautiful. Wow. They have the budget. Ay, one word lang Diba? It's like they have a lot of budget for the Christmas decorations here. Even this one, the stairs, there's a lot of glitters. Oh, diba? Oh, ano na, wala ka nang dada dyan. You say, what you can see, what you see here. Ayun nga, dahil dyan, just sit there, just go around, I'll just go around and tour our viewers. How's the Christmas decorations here in Malaysia? Nahirapan na ako mag-English sa kanila. Mga tara na, let's go. Let's go, Chad. Punta natin to. Kailangan nating mailibot yung mga akla natin. Diyos ko, babe, para naman sa susunod na Christmas, kung hindi man kayo makapunta this Christmas sa Malaysia, at least meron na kayong idea na when it comes to Christmas decorations, yung Christmas events, saka kung ano ba yung maganap dito tuwing Pasko sa Malaysia, para maiba naman, hindi laging Pilipinas, Hong Kong, ganyan, di ba? Dito sa Malaysia, buhay na buhay ang Pasko. Di pa ba kayo nabubudol? Bubudulin ko pa kayo. Let's go. Let's go, Chad. Ito ang cute. Mga polar bear na na mga banda. Kasi nga Christmas chorus. Brainy. And we have here yung mga Chad. Mga penguin naman. Mga penguin. Penguin. Ang cute. Super magical. Super ganda. In fairness naman. Ang ganda ng budget ng ng pavilion. Ang ganda. Oh my God. Tingnan mo naman to. Ayun yung mga Christmas lights. See, di ba? Diba mga babe, parang kahit saang sulok ka pumunta dito sa nila, ano ba to? Hall, para activity area, no? Na ginawa nila ng Christmas decoration. Grabe, tingnan nyo! Super detailed! Hindi tinipid! Hindi pinucho ang budget mga babe. At itong cute! Pwede ka rin magpa-picture dito. Very vintage car, no? Sorry ka, may paregalo. At ang ganda talaga mga be. Nakaka-amaze ako. Kung sa video, ang ganda na niya, sa personal mga be, ang ganda pa rin. Grabe, siniksik-liglig talaga nila. Kumbaga parang sa picture ang ganda, pero sa personal mas maganda pa din. Pinilit yung lyrics. Ganda. Saka ito, lampshade. Ginawang chandelier for Christmas. Kabog. Diba? So, ito yung gusto kong ipakita sa inyo mga be. Kasi nga, dito sa Bukit Bintang, marami kayo talagang pwedeng magawa. Pwede kayo kumain ng Arabic food. Pwede kayong pumunta sa mga high-end stores. Meron din naman ditong mga mall area na hindi naman ganun kamahalan. Oo, hindi kayo gagastos ng super mahal. Kasi dito sa Malaysia, affordable lahat ng mga bilihin, pati mga damit. And also mga be, marami din ditong bar. So, hindi na natin pupuntahan dahil hindi naman kayo magiging interesado sa bar. Saka, retired na ako sa pagbabar. Oo. Dahil dyan mga be, after this, bibigyan ko kayo ng pangmalakasang montage dito sa Christmas decoration exhibit nila para mas ma-appreciate nyo pa yung Pasko dahil malapit na ang Pasko. Ama? Just say, Ama. Ama. Ama.
nga mga be, tapos na nga tayo sa Pavilion Kuala Lumpur Mall. Tama, Chad? Oh, how was the experience? Okay lang. So how was the experience in Pavilion Mall B? During like now it's like Christmas time, they put something like amazing. Yes, Kabog. How about you, Kevin? How was the Christmas decor in Pavilion? What is your impression about it? I think they really did a really good job. And then Yeah, I kind of like the decoration. The decoration is It's very gold. Christmas season. You can feel now the presence of Christmas here in Malaysia. You feel extremely cold after you see the decoration. Why, Kabog? Actually, here in Malaysia, even though it's not December yet, the month of December, they're starting to put up those Christmas decoration during November. Right? So it's very important season also here in Malaysia celebrating Christmas because it's also almost the same in the Philippines, like even though it's not December yet, Christmas decoration is already up in the streets, in the mall. Actually, Christmas starts in the Philippines on September. Because we believe that Bear Month, starting September, is the start of the Christmas season in the Philippines. O, di ba? You already have an idea. So, ayan na, napapagod na ako mag-English na expert na tayo mga best. So, after this, Kevin, we are going to Halab Restaurant. So, mga be, if gusto nyo talagang pumila doon if you want to queue doon sa Damascus because Damascus is quite famous here, right, for the Arabic food or Arabic restaurant. You can also try, right? But for us, since we're living here for a long time here in Malaysia, we already know the taste and we can compare it to one of the underrated Arabic restaurants here in Malaysia, which is the Halab Restaurant. Oo, masarap doon mga be. In fairness naman, pwede siyang ipanglaban dito sa Damascus. And currently mga be, maaga-aga pa. Actually, hindi pa talaga naggagabi ng bonggang-bongga. It's just 7:09 in the evening. So parang, we just stayed in Pavilion Mall for just 30 minutes or less than 30 minutes. Kasi, yeah, almost 30 minutes. Kasi yung isa lang naman talaga na reason, one of the reasons why we go to Pavilion Mall, it's gusto ko lang ipakita, I want to show to my viewers how the Christmas decorations here, or what is the setup of Christmas decorations here in Malaysia. So eto, nadaanan ulit natin yung Damascus. Grabe, bing! Parang talaga siya, pila ng wawawi. Akala mo hindi makakakain ng shawarma, ang daming tao. So dito rin tayo naglakad kanina mga be, papunta ng Pavilion. And dito rin kasi yung way papunta ng Halab Restaurant. Oo, tatawid ulit tayo doon sa famous na Bintang Walk or yung Shibuya Crossing ng Japan, ganon. O, di ba? Meron din kami ditong version sa Malaysia, the Bintang Walk, ganon. O, di ba? Medyo madilim na. And here's the monorail. O, di ba? Ganda. So, dito tayo pupunta sa Halab Restaurant. Malapit lang yan. Tawid lang na yan. And dyan tayo makita-kita dahil kakain na tayo. Ama! So yun na nga mga be, malapit na nga tayo dito sa kakainan natin. But mga be, if you want na shawarma lang yung kakainin nyo, ayaw nyo kumain ng iba pang Arabic foods, meron naman kayong option which is nandito lahat yan. Isang habayan ng puro shawarmahan. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan mga be, oh. Kita nyo yan? Iba't ibang
shawarma. O, di ba? Palakihan ng shawarma. Papakita ko sa inyo mga be para at least meron kayong idea. Ayan. Isang habayan ng shawarma. O, gusto nyo yan, di ba? Ganyan yung mga Arabo di ba? Malalaki. Yan yung gusto nyo, di ba? So, meron ditong halab na for shawarma and kebab lang, but dito tayo pupunta sa restaurant nila para mas komportable. Ganon! O, di ba? Sobrang simple lang talaga ng itinerary natin for today's video. Chill lang para at least mapakita ko lang sa inyo kung ano ba yung pwede nyong gawin dito sa Bukit Bintang kasi lagi itong lagi itong nasa top tourist destinations here in Malaysia but hindi siya masyadong nai-explain kung ano ba yung meron dito. So eto na, nandito na tayo sa halab. Oo. Ayan, akyat tayo sa pinto ng mga Arabo at tikman na natin sila. Gusto niyo yung titikman? Charot! So yun na nga mga Ben, nandito na nga tayo sa Gate Halab Restaurant and Lounge. So dumating na nga yung mga order namin, di ba? So first, meron tayo ditong beef shawarma. Gusto mo yan? Ilan siya? Ilang pieces siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pieces. Di ba? Tapos meron na siya ditong French fries, merong side dish na mga, anong tawag dito? Yung mga maaasim, pickled vegetables, Tapos meron ditong yogurt, di ba? They have cheese, and they also have the ketchup, di ba? Bakit tayo mag-a-Arab food kung hindi tayo shawarma? Ay, kabog, hindi tayo makaka-copyright niyan, be. Tapos yung kanta niya, pak, pak, pak. Ay, may birthday ba? Parang may birthday. Ay, may birthday nga. Happy birthday. Gusto ko dito, nagpa-party-party. Libre party. Libre party mga be. So itong shawarma, ang lakas sabi, kabog. Ay, happy birthday to you. Pak. Day to you. Bakain na ako, di ba? Okay. Laban nyo yung mga be. Patapusin natin sila mga be. Patapusin natin sila. Alam nyo, every time talaga na mag-video ko ng pagkain habang kumakain ako, lagi na lang may aberya. Nung nakaraan dun sa mag-ano tayo, hotpot, may biglang dumating na na nag-i-spray nung meat. Ngayon naman may pa-happy birthday mga be, pero sasayawan natin. Happy birthday to you. Sabi niyo, Kevin? Pak, 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 pak. I wasn't able to explain my food. Ayan na. Diba? Pinagbigyan natin sila. Palakpakan. So again, mga be, since we are here in an Arab restaurant, kakain tayo ng Arabic food, which is the beef shawarma. So ito yung nagkakalaga ng 65 Malaysian ringgit. So, pinakita ko naman sa inyo kung ano yung inclusions, Tapos, tikman na natin siya. Let's do this, let's try. Tignan nyo naman mga be. Diba? Tignan nyo, nakita nyo ba? Siksik ang beef. Let's try. Let me try. Lagyan natin lahat ng mga sauce. This one, lagyan natin. Lagyan din natin to. You order different, you can try different one.
When I try this one, it's like they put a lot of herb inside. Are you okay? Kasi sinubo ko naman kasi lahat. Ang sarap. Ninanamnam ko talaga sabi. Yung lasa niya is, ramdam mo yung mga coriander, yung sibuyas, tapos yung juiciness ng beef. Ang juicy ng beef. Tapos, ramdam na ramdam mo yung meat kasi hindi siya tinipid. Ito oh, pakita ko sa inyo. Hindi talaga siya tinipid mga be. Kaya ang sarap. Tapos ramdam ko yung mayonnaise, tapos yung cheese. Ito yung masarap. In fairness, saka ito oh, yung mga ganito. The rice is also Ang sarap. Basta marami pa ng fries na parang may turmeric. Sarap. Let's try the pickles. Tama lang yung asin. Hindi ganun ka-asin, parang mga singit na. Sarap. Masarap. Next is, itry natin tong, ano to? Chicken halab rice. No? Chicken mandi rice. Okay. Let's try. So, ito yung manok niya. Kulay pink. Tama ba? Tapos parang may, pansit-pansit. Grabe yung long grain na na bigas, be. Ayan, oh. Tapos ito yung manok niya. Kulay orange. Let's try. Ilalagay ko na lang yung presyo dito, ha, sa screen para at least meron kayong idea. And lagyan natin ng tomato. Tomato na sauce. Let's try. Cheers, mga be. Cheers! Ang nagpasarap sa kanya, Chad, yung yung kanin. Masarap yung lasa ng kanin, be. At ang sarap ng cook, be. And then this one, Kevin, what is this again? honey chicken. Honey chicken. It's spicy. It's not spicy. It's not spicy? It's like A little bit of spiciness. they have no spiciness unless you put this one. Ah, okay. So the spiciness of this, the flavor of this is Just like herb chicken. honey herb chicken. But if you will put this sauce, it will add the spiciness on it. Ay, gusto mo yun? Sinasalba na lang natin yung mga pa-English natin. So it's the same rice, right? What is the rice again? Mandi rice? Basmati. But sabi mo kanina mandi rice. Chicken So yung chicken is mandi and then the rice is basmati. The long grain rice, right? Ayan. Oh, let's try. This one has a lighter taste rather than this. This one you can taste like herbs and spices. Ganon. Oh, last one. What is this? Lamb? Mandi lamb. And then, rice. Kinemerut. Oh, eto. Try natin to. Lamb daw with rice. Let's try. Sidap! This is the most delicious one. Even the meat is so tender. Ang lambot ng laman, be. Parang katawan ko lang. Di ba? Parang ganyan, oh. Parang katawan ko lang, sobrang lambot. It's very tender. And also the flavor is not strong. Yeah, what is this sauce ba?
Ito yung sauce na sinasabi nila, kasama ng mga rice. Ayan siya, oh. Sabi. Ayan, oh. But let's try. Ano ba lasa ng pinaka-sauce? Tomato sauce. That's tomato sauce. In fairness, mga be, it's very recommended kapag pumunta kayo dito sa Bukit Bintang. If you're going to visit Bukit Bintang, rather than na magkukuyo kayo sa Damascus, dito kayo pumunta sa Gate Halab Restaurant and Lounge. Very recommended. Ang sarap ng pagkain. Hindi ganon katapang yung mga herbs and spices. I think there's also a touch of Malaysian food, Malaysian taste para mag-blend pa din yung Arabic food and Malaysian taste dito sa restaurant na to. And that's a really good combination. Ganon! Dahil dyan, ito tuloy-tuloy na natin yung mga pagkain natin. Gusto niyo yan? Charot! Ay, sumagot na pala. So, yun na nga mga benta na tayo and we're done to Bukit Bintang. Oo. So, how was your experience? Are you having fun? Yeah. Ay, of come course. on. How about you, B? I'm full. So, ayun na nga, be. Again, di ba, we're able to be with my friends here in Malaysia, especially B and Kevin, my closest friends here in Malaysia. O, di ba, nakakatuwa dahil nakasama natin sila muli. Ngayon nyo na lang ulit nakita si B na you have a lot of friends in Philippines. Say hi to them. Mabuhay! Ay, come on! And I hope mga be, even though simple lang yung ginawa na itinerary natin for today's video, is na-appreciate nyo at nakakuha kayo ng mga idea kung paano ba pumunta dito sa Bukit Bintang at kung ano ba yung pwede nyong gawin sa Bukit Bintang. And then yung mga akla, if you like this video, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lang i-updated sa mga next videos namin. Bye mga akla! Bye na! Bye!